Yo! What is good? Welcome back to Josh On Point mga pare. So, sobrang lupit ng content natin ngayon. No? Pag-uusapan natin pare mga iba't ibang klase ng pang-seduce. Sigurado ko ready ka na kaya hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. So pare, before tayo mag-start, gusto ko sabihin sa inyo yung flirt t-shirt natin, yung flirt merch natin, naka-sale na yan pare sa Shopee at TikTok shop, no? Dating 600, ngayon 500 pesos na lang, may kasama ng t-shirt yan pare. Unfortunately, isang color na lang yung available natin, ubus na, sold out na yung white. Okay, so ito na lang pare, yung army green. So, link nasa description pare. Alam na natin yung iba't ibang klase ng flirt na ginagamit ko. Lagay ko yung link dyan sa description. Okay? Bago nyo gawin tong seduction na ituturo ko, no, make sure lang pare na kilala nyo na ng gusto yung babae. Kaya nga sa flirt date seduce natin, nasa huli yung seduce. Okay? Kailangan ma-flirt mo muna, kailangan ma-date mo muna para magawa mo to at para maging effective tong seduce. Okay? Kaya nasa huli yan. Okay, make sure lang pare ha. Kasi mahirap na nagawin nyo to nang wala pa kayong kahit konting connection pare, yari tayo dyan. Okay? Number 2 disclaimer pare, kailangan hindi ka takot para gawin mo to. Okay? When you're in seduction mindset, seduction state, yung morality pare medyo isasantabi mo muna. Hindi naman sa magiging masamang tao pero kailangan kasi hindi ka takot Alam mo yan pare. Yan ang isa yan sa mga kailangan nyo matutunan pagdating sa seduction when you're in a seduction state. Yung morality, medyo isasantabi muna natin yan. Pero not to the point na below the belt na. Okay? Kailangan maging klaro lang tayo doon. Kailangan hindi ka maging takot. Kailangan confident ka dito sa gagawin mo na to. Seduce technique number 1. Okay? Sinabi ko last time sa mga videos ko na ang seduction pare, no, kadalasan yan, pisikalan. Okay? Para maseduce mo yung babae. Pero hindi laging ganun. Okay, itong tip number 1 ko para ito yung seduction na madalas ginagawa ng mga kababaihan sa atin na ibabalik lang natin sa kanila. Ito yung tinatawag ko na thirst trap. Okay? So ano ba yung thirst trap? Ano ba yung gagawin natin doon? For example, ka-chat mo na yung babae pare. Okay, ka-chat mo na yung mga babae. Nandun kayo sa usapan na anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Ito yung dito na tayo papasok. Dito na papasok yung thirst trap pare. Kunyari nanonood ka ng TV. May abs ka. Okay, may abs ka. Imbis na ipakita mo lang na nanonood ka, imbis na sabihin mo na nanonood lang ako ng TV. Okay, wag mo lang ibasta i-chat, ipakita mo sa kanya, no? Mag-selfie, mag-take ka ng picture na nanonood ka. Pero ano yung seduction doon? No? Ano yung thirst trap doon? Well, kung may abs kayo pare, this is the right time para i-flex yan. Okay? So kunyari nandiyan yung TV. Okay? Ipapakita mo na nakahiga ka. No? Pagpapakita na ako ng example dyan, kung meron man ako makita pero wala, imagine niyo na lang. Okay? Nakatutok yung picture sa TV pero no, pasimple yung abs mo nandun sa baba. Di ba kunyari nakahiga ka, tapos yung kuha nandun sa TV pero nakahiga ka. Nagigets nyo ba pare, napipicture ninyo? So imagine niyo nagtitake kayo ng picture ng nakahiga pero kasama yung abs mo pare. Okay? So, nag-flex ka, no, nang seduce ka pero alam mo yung pare, subtle lang, no? Kumbaga parang hindi masyadong vulgar, pero pasimple lang. Diba? Pero simple, pero rock yung diskarte ng ginawa mo. So makikita ng babae, nanonood siya ng TV, tapos pagkatingin niya sa baba, boom, nandun yung abs mo. Okay? Ano pa yung mga klase ng ganun? For example, nagmumotor ka, no? Sinabing nasan ka? Ganun din, pasimpleng thirst trap tayo. Pakita mo yung kamay mo na nasa motor. Okay, tapos doon ka mag-selfie, tapos pakita mo yung lugar kung nasaan ka. Pero syempre, if-flex mo ng konti yung arms mo, pakita mo yung ugat mo na nakaganyan. Okay, yun ang mga pasimpleng thirst trap natin. Iba kasi pare, no? Iba yung thirst trap ng babae sa lalaki. Di ba? Pag babae, pagka nag-thirst trap, talaga yung buong katawan nila, pinapakita nila. Pag yun ang ginawa mo sa babae, pare, ang baduy nun. Okay, naki-cringe yung mga pagka buong katawan mo yung pinapakita. Yung pasimple lang, pare. Kumbaga yung kasabihan natin na leave something for imagination. Diba? Para konti lang para may nai-imagine pa sila ng konti. Yan ang thirst trap. Yan ang pang-seduce natin pare pagdating sa social media. Yung nakakotse ka naman, pag sinasabi, nasaan ka? Pakita mo yung windshield mo,
Na kung nasaan ka, tapos yung kamay mo nandyan, nakahawak doon sa manobela, tapos selfie mong ganun na medyo naka-flex ka. Kaya, importante na wino-workout nyo yung mga... Importante talaga na nag-workout ka in general eh. Di ba? Ang daming benefits, ang daming benefits pare. Kasama na yan dito. Diyan tayo pasimpleng nagsisidu sa babae na pinapakita mo na, ito yung katawan ko. Oh, di ba? Okay, next seduction technique no, na kailangan ginagawa ninyong habit. Okay? Hindi nyo alam pare, umpisa pa lang ng interaction nyo sa babae, umpisa pa lang ng date ninyo sa babae, pwede nyo kagad maseduce yung mga yan. Kaya nga lagi ko ina-emphasize, no? Ang second tip natin for seduction is yung half hug. Okay? Half hug, yung isang kamay. Pag nagkita kayo ng babae, ano yung half hug? Ano yung half hug? Ito yung pagka nagkita kayo ng babae, every time na magkikita kayo in person, lagi nyong i-reach out yung kamay ninyo, yung isang kamay lang, tapos ibibeso ninyong ganun. Yun ang half hug. Napaka-effective nito pare kasi tinatanggal kagad niya yung touch barrier. Okay? Imagine ninyo, pagka ginawa mo agad yung half hug, parang pinapakita mo agad sa babae na ito medyo touchy ako, ganito ako gumalaw. Kaya hindi na sila nagugulat pagka nile-level up mo yung pang-seduce mo. Okay, ito yung hindi ginagawa ng karamihan na sinasabi ko na gawin ninyo para matanggal yung touch barrier. Okay? Pero maliit na bagay lang kasi yun. Ang pang-seduce ng lalaki talaga doon sa half hug is yung amoy mo, pare. Pinapaamoy mo rin sa kanya. Tinatanggal mo na yung touch barrier, pinapaamoy mo rin sa kanya yung amoy mo. At ito, naniniwala kasi ako dito, no? Pagdating sa perfume, mas effective talaga yan sa lalaki kaysa sa babae. Most of the time, no, ang pang-seduce talaga ng babae yung katawan eh. Yung katawan, yung muka. Yan ang pang-seduce talaga nila. Minsan hindi, kahit wala na silang pabangong malupit, okay na yun eh. Basta sexy sila nun, pasok na, nasiseduce na tayo dun eh. Diba? Pero kasi pag sinuseduce mo yung babae, mas technical. So, isa yung pabango na pang-seduce sa kanila. So, yun yung pasimple mong technique no, para nasiseduce mo sila dahil sa amoy mo. Kaya nga sobrang nire-recommend ko sa inyo yung perfume natin na seduce at foreplay. Sobrang effective niyan. Pagka hinap-beso mo yung babae at ito yung naamoy niya pare, it's pare, napakagat mo na sa patibong mo yan. No? So, Seduce and Foreplay pare, available yan again sa Shopee, TikTok Shop. Link nasa description. Okay, so, importante yan pare yung half hug. Umpisa pa lang, nasiseduce mo na yung babae dyan, bro. Okay, another seduction technique na madalas kong gawin dati pare. Okay? Ito yung tinatawag kong pabulong. Itong technique ko na to lagi kong ginagawa pare. Ito yung madalas kong ito yung sobrang effective niya, sobrang inosente lang ng pabulong, pero ang daming pwedeng mangyari kasi dito eh. No? Ang daming pwedeng mangyari dito pare. Again, ang eliminate ng pabulong, kasi pagka binubulungan mo yung babae, di ba? Ako lagi ako pare, pag nagbubulong ako sa babae, laging pinapalapit ko sila. Teka, may sasabihin ako sa'yo. No? Tapos lalapit silang ganyan. Di ba? Una, may sasabihin lang talaga ako, di ba? Ganyan. No? Ganito yan pare, no? Binibuild up ko kasi yan pagka ginagamit ko yung pabulong. Binibuild up ko, parang ginigenjutsu ko yung babae dyan. No? Lagi ko siyang pinapalapit, lagi kami naglalapit ng muka. Okay, bakit? Pagka nagbubulong kayo, di ba, halos magkalapit na yung mukha ninyo pare, di ba? Di ba? Kung lagi mo siyang bubulungan, yan yung pabulong technique, yung lagi kang magbubulong-bulong. Pak. Anong ginagawa mo dun? Sinasanay mo yung babae na pag hinalikan mo siya, hindi na siya magugulat, bro. Okay? Yun yung parang ginigenjutsu natin siya na sinasanay natin ng ganun. Parang minamind control natin na parang, teka, mamaya, so, sinasanay na kita. No? Sinasanay na kita, halikan na kita mamaya. Ganun yun. Again, ang tinatanggal din ito yung touch barrier. Okay? Dahil nga, lagi mo siyang ginaganon, nawawala yung takot na or gulat na baka mahalikan mo siya mamaya. So, parang pagka ganun, bigla na lang lalapit. Nagets nyo ba, pare? So, yun, pare, ang effective yung pabulong na yan. So, for example, una, no, ginagamit mo yung bulong, may sasabihin ka lang talaga. Diba? The moment na nagiging komportable na kayo, pwede mo nang bulungan ng mga seductive na words. Diba? For example, sabihin mo na ang sexy mo talaga yun, or ang bango ba. Kunyari, ang bango niya, no? Ang bango mo talaga yun, nakakagigil ka. Diba? Tapos, imagine niyo sa bibig ninyo, sa binubulungan ninyo pare, ng ganun, manggigigil na yung babae niya, na-arouse na sila niyan.
Okay? So, doon na pumapasok yung nagsiseduce ka na talaga. Di ba? O, so, okay, tumawa siya doon sa sinabi mo na nanggigigil na ako sa'yo. The next time na lumapit ka na naman sa tenga niya, no, kinis mo na, ginagawa ko pa dyan, minsan dinidilaan ko na yung tenga, tapos minsan kinaagat ko na. Yun na pare, titirik na yung mata ng babae dyan, bro. Sinasabi ko siya, yung ipabulong, ano yan, yan talaga yung sa akin, lagi kong ginagamit yan, yung pabulong. Ano pa yung mga effective, mga pwedeng mangyari pagka ginagamit yung pabulong? Diba? For example, ito pa, no? Okay na, nagkakaigihan na kayo. Sobrang nagkakaigihan na kayo. Ang lagi nyo nang usap is malapit na yung mukha nyo. So, kunyari, sasabihin mo lang malapit sa kanya, no? Chick to chick na kayo, pare, nag-uusap. Di ba? Ito na yung mukha ng babae. Chick to chick na kayo. Di ba? Yan yung mga time na pagka sobrang, na-arouse na yung babae sa'yo. Di ba? Unting ganun mo na lang, kikis ka na. O, maikis mo na yung babae doon pagka chick na kayo, tapos na-arouse na talaga yun. Papapansin mo naman yan, eh. Di ba? Pagka pinapalapit mo, lumalapit na talaga sa'yo. Tapos, yung katawan niya, talaga nakaharap na sa'yo. Ibig sabihin, sayong-sayo na yung babae. Naghihintay na lang yan ang diskarte mo. So, pagka chick na ay pare, ang dali nang mag-kiss nun. O, di ba? Seduction, di ba? Yan ang nagli-lead to sexual tension. So, pag ginagawa niyo yan, mapapadali talaga maskuran yung babae. Okay, last but not the least, pare, ito, madalas ko din itong ginagamit dati nung single pa ako. No? At sobrang effective nito, lalo na sa babae. Okay, kasi, mga babae conscious. No? Lalo na sa mukha nila, sobrang conscious. Kaya nga nagmi-makeup yung mga yan. No? Ito yung ito nakita to ng isang tropa ko dati na ginawa ko, tawang-tawa siya nung sinabi niya sa akin. Ang lupit nito na Diyos, so binakuran agad, gumanon siya. No, sinabi niya doon. Ito yung may dumi ka sa mukha. Paano ba to? For example, no, imagine ninyo, kadalasan nangyayari sa inuman, pare. Mga tropa magkakatabi, tapos yung mga tropang babae magkakatabi. Okay, tapos may table dyan sa harap, so magkaharapan kayo. Di ba? So, minsan pagka ako gusto kong may target na ako na babae, ito yung ginagawa ko, di ba? Sabihin ko, alam mo na yung pangalan, di ba? Nagkakilala na kayo, di ba? Sasabihin mo, Miss, teka, may parang may dumi yung mukha mo, di ba? Tapos, saan? Tapos, hindi ka rito. Kasi minsan, di ba, pagka nagkakainuman or mga gatherings, yung mga babae, nag-uusap-usap na yan, di ba? Yung mga lalaki rin nag-uusap-usap. So, itong gagawin mo, medyo nakakaya siya, pero hindi na ito mapapansin, kasi nag-uusap-usap na lahat, di ba? So, sabihin mo, uy, Miss, teka, parang may dumi sa mukha mo. Ano yan? Sasabihin ng babae, ay, ano yun? Di ba? Teka, tingin nga, patingin ako. Di ba? Tapos ilalapit ko na yung mukha ko sa kanyang gano'n, di ba? Tapos hawaan ko na yung mukha. Teka, hindi pala, nunal pala to. Yun. So, ginagawa ko yun, pare, sa mga babaeng may nunal. Di ba? Yung sabi ko lang na dumi, pero nunal pala. Tapos gaganyanin ko dito. Sabihin ko, teka, may dumi ka yata sa mukha. Gaganyanin ko, hindi, nunal pala to. Gaganon. Ang cute ng pwesto ng nunal mo, di ba? Nakateknik ka ngayon na nasidus mo agad yung babae na ganun ka pala gumalaw. Di ba? Parang ikikiss mo na siya. So, again, natatanggal mo na yung touch barrier dito. At the same time, no, sinasanay mo yung babae na lumalapit yung mukha mo para pagka dumiskarte ka ng halik, hindi na sila nagugulat. Pero huwag naman masyadong rough, pare. Okay, huwag yung dinidiinan, huwag yung didiinan yung kamay ninyo. Ganun lang, yung tapik na mahina. Kaya ang cute pala nung pwesto nung mo, tapos babalik ko na siya. Tapos yun, kakausapin ko na siya. Di ba? Kasi nagkaroon na kami ng connection eh. So ngayon, yung attention niya nasa akin na. Nakita nyo ba yun? So yun yung mga subtle way for seduction, pare. Yan yung mga ginagawa ko dati na madali lang eh. Madali siya at saka sobrang effective kasi sobrang inosente. Alam mo yung hindi ka nagpupumilit, hindi ka gigil yung galaw mo. Yun yung mga diskarte ko dati. Hindi ako mukhang gigil talaga gumalaw. Kaya simple lang siya, kaya effective eh. No? Hindi nagugulat yung babae, hindi nandidiri yung babae, hindi nakikreepyhan yung babae sa akin. Kasi yung mga ginagawa kong seduction sa kanila, pasimple lang. No? Simple lang, pare. Napaka-inosente lang talaga. So yun, pare, no, yun yung mga seduction way na ginagawa ko na para may mangyaring sexual tension sa amin ng babae. Now, pagdating sa word na seduction, pare, sobrang malalim kasi yan.
Okay, marami pang iba't ibang klase. Meron pa yung psychological, mga ganon, na mahirap nang i-explain. Kailangan expert na mag-explain. Pero itong mga to pare, no, ito yung mga physical na seduction na ginagawa ko dati na baka makatulong sa inyo. Bago natin i-end tong video na to, gusto kong sabihin sa inyo na magiging mas effective tong mga to. Okay, itong mga sinabi ko sa inyo. Kung bilang lalaki, maayos din yung foundation mo. Kaya importante yan kasi ayokong mag-influence dito ng basta pick-up artist lang. Di ba? Malupit lang sa babae. Hindi ganun. Gusto ko malupit tayo sa buhay. Kasama na rin doon yung babae. Di ba? Mas gusto ko yun. Yun na mas gusto ko na ini-influence. Mas malupit tayo sa buhay. Bonus na lang yung babae. Di ba? Mas maganda yun. Di ba? Para paglabas mo sa totoong buhay, kahit di man sa interaction sa babae, malupit ka pa rin. Di ba? Tanggalin ka man dyan sa babae, malupit ka pa rin. Tanggalin ka man dito, malupit ka pa rin. Di ba pare? Mas malupit yun. So, again, nagiging mas effective itong mga to kung bilang lalaki, matibay at maganda yung foundation mo. Ano yung foundation natin? Physical, mental, financial. Okay bro? So that's it for me guys. Leave a comment down below ano masasabi ninyo. That's it for me. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify ka sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB